Nanapay, nanapay. Sila gawas na, sila gawas. Ayaw, yung kabay kay. Galang cellphone dapat kaya dapat sa data na ito. Pre, sana, mata niya. Upaw. Bangag. Yawa, alam yan, lubuto niya ay. Yawa, alam yan, lubuto na ay. Salamay, lubuto. Ay gagi. Ay loko yan. Yawa, alam yan, lubuto niya ay. Kaya dali sila nga, binarin na yung magsili sila. Spain naman. Yeah! Yawa mo butong tana! Babayoy! Yay! Buko laro! Dala, buko! Isa ako ay mukaping, para nga na makita na. Kaping, buko dyan. Oy! Yay! Yay! Lupan ng mga yawa! Patay mo na ay. Ayaw, part. Hello! Hello! Kami, RPG na eh. Oy! Yay! Bye-bye! Ala! Ala! Tumpa na! Ala! Lang! Sino na ba? Legit now? Yay! Ulan na po! Yes! Gusto dito ng kasi! Ulit sa kalipunan. Flashlight sa pulo daw. Ay, nagbabay sa kayo. Ha? Yay! Flashlight sa pulo, nagbabay. Abuga na eh. Buka na noy! Ayun! Ayun! Bubutong tana! Alay! Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa pagbisita nga ni President Bongbong Marcos dito po sa may Kalinan, Davao City no para po sa People's Village no na project diyan na pabahay, pero dito po siya naglanding sa Kalinan National High School na kung saan yung mga estudyante ay nung una nagtilian pa no. Akala nila ay si Duterte yung sakay dito mga kababayan, kaya nung nalaman siguro nila na si President Bongbong Marcos ay nagagalit na po sila dito, na naririnig natin dito na may galit na galit dito na mga estudyante dito mga kababayan no. At nung paalis na po si BBM or PBBM galing doon sa pinuntahan niya na proyekto no na pabahay, ay nung pasakay na po siya dito sa chopper no ay galit na galit yung mga estudyante mga kababayan, namura pa siya dito no. Sangkaterbang mga cursing tuloy yung natanggap ni PBBM sa kanyang pagbisita dito po sa Davao City, particularly po dito po sa People's Village, Barangay Riverside, Kalinan, Davao City na pabahay, pamansang pabahay program mga kababayan, na kung saan ito pala ay nagsimula pa noong panahon ni Pangulong Duterte, at ngayon lang naumpisahan na mayroon ng natapos na mga building no, at mayroon ng maglilipat mga kababayan no, or kumbaga may mag-move in na, kaya bumisita dito si Pangulong Marcos. So ito po yung proyekto mga kababayan ay may kalawakang 16 hectares no, yung pabahay project na meron pong 70 na mga 5-story building no, at meron pong 7,200 na mga condo type units ang binubuo nito mga kababayan, at yung bawat units ay meron pong siyang lawak na 28.8 square meters no, at kompleto po ito ng mga basic amenities, at meron daw po itong monthly amortization mga kababayan na 2,300 hanggang 2,400 ang kailang babayaran kada buwan. So hindi po siya libre na pabahay mga kababayan no, kasi meron pong monthly amortization. So ito pala ay yun nga nagumpisa noong dating administration pa noong 2022 lang nasimulan, at itinuloy
tinuloy na lang ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. At dito nga po siya naglanding sa Kalinan National High School. So dito lang siguro yung may magandang lugar, no, para paglandingan ng kanyang helicopter at ng kanyang kasama dito ng mga Black Hawk helicopters, no, yung kanyang security. Dito po sa may Kalinan National High School yung kanilang pinaglandingan, mga kababayan, no. At para sa aking opinion ay hindi ko rin po masisisi, no, yung mga estudyante dito, no, knowing na ito po yung lugar kung saan si dating Pangulong Duterte ay nagmula, at yung ginawa nga po ng administration sa kanya ay pinadala siya doon sa Dahig Netherlands, mga kababayan. At syempre bilang tao lang din po, no, magagalit din po sila yung kanilang dating mga or ang dati nilang mayor na inaalagaan sila at ngayon ay dinala doon sa ibang bansa para husgahan ng ibang mga dayuhan, mga kababayan. Siyempre magagalit po sila dito, no, at hindi ko po masisisi yung mga kabataan doon na talagang mulat na po sila dito sa mga nangyayari dito sa ating gobyerno, no, na mismo pang gobyerno ang naghatid ng isang Pilipino doon sa ibang bansa para husgahan, mga kababayan. At kung talagang may kasalanan si dating Pangulong Duterte, ay bakit hindi po nila kinasuhan dito sa ating mga korte, no? Bukas naman po ang ating mga korte para dito sa kailang mga kaso, no, or kung ano man ikakaso nila itong sinasabi lang crimes against humanity, no. At doon sa kailang mga propaganda na wala na pong korte dito dahil kontrolado daw ni dating Pangulong Duterte, ay hindi po tama yan, mga kababayan. Mali po yan, no, yung ilang mga propaganda. At sino ba yung may hawak ng kapangyarihan ngayon, no? Wala na pong kapangyarihan si dating Pangulong Duterte para doon sa kailang mga sinasabi na mga korte na talagang kontrolado daw ni dating Pangulong Duterte, no. Ngayon nga hawak nila lahat yung kapangyarihan, mga kababayan. Kaya nga po ngayon ay binansagan na po tayong bendalo, no, kasi yung mga institution talaga ay iba na yung ginagawa, hindi na po sumusunod sa batas. At marami pong mga nagsasabi niyan, mga kabayan, no. Ako bilang orderong Pilipino ay naririnig at nakikita na po natin yan, mga kabayan, sa mga balita, no, yung kanilang ginagawa ngayon na tila baga hindi na po sinusunod yung batas dito, mga kabayan. Yung mga kalaban nila sa politika ay ginagawa ng kaso para manahimik, at yun naman po yung target talaga nila or objective, mga kababayan, no, yung ginawa nila kay Marcoleta para manahimik po siya dito sa pagbatiko sa flood control at pag-imbestiga sa flood control corruption. Pati si VP Sara ay nagsalita na rin po patungkol dyan, at yung iba pang mga kritiko ng administration, mga kababayan, no. At unang-una inamin naman po nila yan, yung bendalo, mga kababayan, no, sinabi ni Senator Erwin Tulfo kay Ombudsman Remulla na dating DOJ Secretary noon, na sometimes we have to bend the law in order to please the people daw, mga kababayan. At yun nga po yung umpisa, yung bendalo na talaga yung tawag sa kanila dito, mga kababayan, no. So ano po masabi nyo dito, mga kababayan, sa pagbisita nga ni PBBM dito po sa may Kalinan sa isang housing project, no, dito sa People's Village or People's Ville dito sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City, no. At dito nga po siya naglanding sa Kalinan National High School, na kung saan ay namura sila ng mga kabataan doon, ng mga estudyante, mga kababayan. At yun nga, sabi ko, hindi po natin masisisi yung mga kabataan dahil taga Davao sila, mga kababayan, at mahal na mahal ng mga taga Davao ang pamilya Duterte, lalo na itong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na for how many years doon sila namumuno at doon talaga yung peace and order, no. Alam ng mga taga Davao yan kung gaano magtrabaho or paano magtrabaho itong si dating Pangulong Duterte simula noong pang mayor siya hanggang naging presidente po siya, mga kababayan. Kaya ganito po yung kanilang pagmamahal kay dating Pangulong Duterte na pinakidnap ng administration dinala doon sa Dahig Netherlands. So ano po masabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.